nga pala si Teacher Ethel. Welcome sa aking EPP class. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-hit ang notification button para lagi kayong updated. I-like, share, at mag-comment na rin sa aking mga video lessons. Narito ang paksa sa araw na ito. Tara, let's learn and have some fun. Let's go! Ang computer at mga bahagi nito. Ano ang nakikita mo sa larawan? Meron ba nito sa inyong paaralan? Ano ang tawag dito? Tama ka! Ito ay Computer Laboratory Room. Alam mo ba na ang DepEd ay merong programa na tinatawag na DepEd Computerization Program o DCP. Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang mga mag-aaral upang mabigyan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya, upang mapataas ang pagkatuto ng batang tulad mo, lalo na sa ICT. Ito ang halimbawa ng isang computer setup. Ano nga ba ang computer? Tara, alamin natin. Ang computer ay isang electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon. Ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang mga ito ay nagtutulong-tulong upang makagawa ng pangunahing gawain. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na devices. Ang computer ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang input devices, output devices, at storage devices. Kabilang sa input devices ay ang keyboard, mouse, at camera. Ang mga input devices ay ginagamit upang magpadala ng data sa isang computer. Kabilang naman sa output devices ay ang monitor, printer, at speaker. Ang mga output devices naman ay ginagamit upang makita ang mga resulta ng trabaho ng computer. Kabilang naman sa mga storage devices ay ang hard disk at compact disk. Ang mga storage devices ay ginagamit na imbakan ng halos lahat ng data at mga application ng isang computer. Atin namang alamin ang iba't ibang bahagi ng computer at ang kanilang gamit. Central Processing Unit o CPU. Ito ang utak ng computer. Matatagpuan ito sa loob ng System Unit. Ito ang nagsasaad sa mga bahagi ng computer kung ano ang pangunahing gagawin. Monitor. Ito ay katulad ng telebisyon. Dito lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyon na nanggagaling sa computer. Keyboard. Ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Mouse.
Ito ang kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer. Ito din ang nagsasaad ng gagawin ng computer. May tatlong bahagi ang mouse, ang left button, right button, at scroll wheel. Webcam. Kadalasang ginagamit upang makita ang nais makausap sa video chat o video conference. Ginagamit din ito upang kumuha ng larawan. Printer. Ginagamit ito upang maiprinta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Speaker. Dito lumalabas ang sound o tunog na galing sa computer. At CD drive o DVD drive. Ang CD drive ay maaaring gamitin upang magpatakbo ng mga programa at i-play ang mga media file o i-burn at i-save ang mga data. Ayan, nalaman na ninyo ang iba't ibang bahagi ng computer at ang mga gamit nito. Subukin nga natin ang inyong natutunan. Sagutan ito. Panuto. Subuking tukuyin ang mga bahagi ng computer na nasa larawan. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay printer. 5, 4, 3, 2, 1. Central Processing Unit o CPU. 5, 4, 3, 2, 1. Monitor. 5, 4, 3, 2, 1. Speaker. 5, 4, 3, 2, 1. Keyboard. 5, 4, 3, 2, 1. CD drive o DVD drive. 5, 4, 3, 2, 1. Mouse. 5, 4, 3, 2, 1. Webcam. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, good job sa inyo mga bata. Ang huhusay ninyo. Tandaan, maraming tulong ang naidudulot ng computer sa mga tao ngayon dahil mas napapabilis nito ang pagproseso ng datos o impormasyon. Nagagamit din natin ito sa paggawa ng mga gawain sa paaralan, pagkalkula ng malalaking numero, panonood ng palabas bilang libangan, at marami pang iba. Sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, see you in class! Bye!
Alright guys, so welcome to my channel. This is Shig Rakitero, no? And you are watching Pinoy Tutorial TV. And for today's lesson, um, start and shut down the computer system. So paano nga ba mga friendship natin, no? Sa mga first time, paano nga ba ito i-start, i-open, or paano patayin? Okay? So, start a computer system. Pinoy Tutorial TV by Shig Rakitero. So, number one, ang pinakasimple ay all you need to do is press the computer's power button. If the monitor is not turned on, press the power button on the monitor. Okay? So, press the computer power button. Ayan, mga friendship na. Sa inyo nakikita? I-press nyo lang yan. Nakikita nyo yan sa tower case or sa CPU. No? Hanapin nyo yung power button sa CPU. Ganon din sa inyong monitor para magkaroon ng power. Next, number 2, when the computer is finished booting, it will show a dialog box that will ask for a username and password. Kung nag-open na siya mga friendships sa inyong monitor, makakakita kayo ng ganito. Okay? So, dito ilalagay niyo yung username niyo or password niyo. Iba naman wala dahil hindi siya nakaset. Walang security. Okay? So, enter your username and password and click the submit button. Ito yan. Or press the enter key on the keyboard. Okay? So, yan mga friendship no? Dito. Yan, sulat nyo yung username nyo dyan. Dito naman ang password sa may check at i-click ito para sa enter or i-point yung mouse pointer then click. Okay? Next. To shut down a computer system Windows 10, hanapin nyo lang yung power button. Ito yung power button or punta kayo sa start and then shut down icon. Okay, so method 1. Number 1, click the start icon at the bottom left corner. Ito yung start icon mga friends, diba? Ito. Kita nyo? Ayan. Ayan yung start icon. At the bottom of the left corner, then click the power. Ito yung power niya. Icon on the main menu. Then click shutdown. Okay? Ayan. Click the start icon at the bottom left corner. Then click the power icon on the main menu. Then click shutdown. Number 2 method. Right click the start icon. Okay? And then click or hover over shutdown or sign out. Ayan. And click shutdown. Yan mga friendship, no? Ito, sa inyo nakikita. Okay? Mag-right click kayo sa inyong, example dyan, doon sa desktop. Then lalabas ito, hanapin yung shutdown and then sign out or shutdown. Okay? Yun lang mga friendship, no? So, right click the start icon, click the hover, and then shutdown. Okay? Yun. So, log off or sign out a computer. So, meron tayong method 1. Press Ctrl Alt Delete keys at the same time. Click sign out. Yun yung method 1. So, you can use your keyboard. Number 3 pala. Right click the start icon and then click or hover the over shutdown or sign out. Number 3, click sign out or click restart to reboot the computer. Yung mga friendship na, i-right click nila yung start icon. Then, click or hover over shutdown or sign out and then click sign out or click restart to reboot the computer na. Method 2, click the start icon, click the user profile icon, then click the sign out. Na? Yun. So, ganun lang kadali mga friendship mag-power on at power off ng inyong mga computer. Okay? So, please don't forget to subscribe and don't forget to hit like and share and don't forget to click the bell button for more videos, no? Notification. And then, stay safe and God bless everyone.